nakaukit na sa kasaysayan ng pandaigdigang hustisya. Setyembre 23, 2025. Sa araw na ito, ang atensyon ng mundo ay matutuon sa The Hague, Netherlands, kung saan ang isang lalaking dating may hawak ng kapalaran ng milyon-milyon ay haharap sa International Criminal Court. This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Si Rodrigo Duterte, ang dating controversial na Pangulo ng Pilipinas, ay nahaharap sa mga akusasyon ng krimen laban sa sangkatauhan. Ang mga kaso ay nag-ugat sa kanyang brutal at controversial na giyera kontra droga, isang kampanyang nag-iwan ng libu-libong patay at umani ng batikos mula sa mga grupo ng karapatang pantao sa buong mundo. Napakalaki ng bigat ng pagdinig na ito. Dito malalaman kung si Duterte ay haharap sa isang ganap na paglilitis, na maaring maging unang dating pangulo ng isang Asyanong bansa na mapapatunayang nagkasala ng ICC. Ang pagdinig ay hindi mismo paglilitis, ngunit isang mahalagang hakbang sa maingat na proseso ng ICC. Ito ay kilala bilang pagdinig para sa kumpirmasyon ng mga kaso. Ihaharap ng taga-usig ng ICC ang mga ebidensyang nakalap sa loob ng maraming taon ng pagsisiyasat. Ang pangkat ng abogado ni Duterte, na ngayon ay pinamunuan ng British-Israeli na abogado na si Nicholas Kaufman, ay magkakaroon ng pagkataong pabulaanan ang mga akusasyon. Maaring may mga testigo na ipatawag, mga testimonya na mapakinggan, at mga dokumentong susuriin. Magmamasid ang mundo habang nagaganap ang legal na drama, kung saan napakalaki ng nakataya para sa magkabilang panig. Upang maunawaan ang bigat ng mga kaso laban kay Duterte, kailangan nating suriin ang kanyang controversial na giyera kontra droga. Inilunsad noong 2016, ilang sandali matapos niyang maupo bilang Pangulo, ang kampanya ay ang matigas na tugon ni Duterte sa problema ng droga sa Pilipinas. Nangako siyang lilipulin ang kalakalan ng droga at sinabing, kung sangkot ka sa droga, papatayin kita. Ang sumunod ay isang panahon ng walang kapantay na karahasan. Naging pangkaraniwan ang mga raid ng pulisya na kadalasang nagtatapos sa pagkamatay ng mga suspek sa ilalim ng mga kahina-hinalang pangyayari. Tumaas ang mga extrajudicial killings, tila pinalakas ng retorika ni Duterte ang mga grupo ng vigilante. Tinataya ng mga organisasyon ng karapatang pantao na libu-libong tao, karamihan ay mula sa mahihirap na komunidad ang napatay sa crackdown. Ayon sa mga kritiko, ang mga patakaran ni Duterte ay epektibong nagpakonsinti sa mga extrajudicial killings at lumikha ng kapaligiran ng kawalan ng parusa. Gayunpaman, pinanindigan ng gobyerno ng Pilipinas na ang mga pagkamatay ay resulta ng mga lehitimong operasyon ng pulisya o mga away sa pagitan ng mga kriminal na grupo. Itinuturo nila ang malaking pagbaba ng mga rate ng krimen bilang ebidensya ng tagumpay ng kampanya. Ang ICC, na itinatag noong 2002, ay isang hukuman ng huling pag-asa. Iniimbestigahan at pinarurusahan nito ang mga individual na inakusahan ng pinakamalubhang krimen na may pandaigdigang interes, genocide, mga krimen laban sa sangkatauhan, mga krimen sa digmaan, at ang krimen ng agresyon. Ang jurisdiksyon ng hukuman ay komplementaryo sa mga pambansang sistema ng batas. Humahakbang ito kapag ang isang bansa ay ayaw o hindi kayang usigin ang mga may kagagawan ng mga mabibigat na krimen na ito. Ang Pilipinas, sa ilalim ni Duterte, ay umalis sa ICC noong 2019 sa isang hakbang na malawakang tiningnan bilang isang pagtangka na protektahan siya mula sa investigasyon. Gayunpaman, pinapanatili ng ICC ang jurisdiksyon sa mga krimen na nagawa noong panahong miyembro pa ang Pilipinas na kinabibilangan ng panahon ng giyera kontra droga ni Duterte. Ang nalalapit na pagdinig ay isang mahalagang sandali sa paghahangad ng hustisya ng ICC. Ang pangkat ng mga taga-usig na pinamumunuan ng taga-usig ng ICC ang may pasan ng pagpapatunay. Kailangan nilang kumbinsihin ang tatlong hukom na may sapat na ebidensya upang magtatag ng makatwirang batayan para maniwala na si Duterte ay may pananagutan sa mga krimen na ibinibintang sa kanya. Seksyon 4, isang labanang legal sa dalawang harap. Ang pangkat ng abogado ni Duterte ay sumailalim sa isang malaking pagbabago bago ang pagdinig. Wala na ang kanyang mga matagal ng aide, sina Harry Roque at Salvador Medialdea. Ang renda ay ipinasa kay Nicholas Kaufman, isang batikang abogado na dalubhasa sa internasyonal na batas kriminal.
Ang pagbabago ay nagpapahiwatig ng pagbabago sa estratehiya, isang pagkilala sa mga komplikado at mataas na nakataya sa labanang legal na ito. Inaasahang maglulunsad si Kaufman ng isang malakas na depensa, posibleng questionin ang jurisdiksyon ng ICC, questionin ang kredibilidad ng mga testigo, at ipaglaban na kaya ng sistema ng hustisya ng Pilipinas na hawakan ang mga alegasyon. Samantala, sa Pilipinas, tumitindi ang presyong pampolitika sa pamilya Duterte. Ang anak ni Duterte, si Vice Presidente Sara Duterte, ay nahaharap sa mga reklamo ng impeachment. Ipinahiwatig niya ang posibilidad na sumali ang kanyang ama sa kanyang legal team kung kinakailangan, isang hakbang na maaring lalong magpakomplikado sa pampulitikang tanawin at magtaas ng mga tanong tungkol sa mga potential na conflict of interest. Ang mga paglilitis sa ICC ay naglalagay ng mahabang anino sa politika ng Pilipinas, na nagdaragdag ng isa pang antas ng intriga sa kasong ito na may mataas na nakataya. Seksyon 5, isang panandang sandali para sa pandaigdigang hustisya. Magmamasid ang mundo sa Setyembre 23, 2025, habang tinitimbang ng ICC ang mga ebidensya laban kay Rodrigo Duterte. Kung ang mga kaso ay makumpirma at siya ay mapatunayang nagkasala, ito ay magtatakda ng isang halimbawa para sa pagpapanagot kahit sa pinakamakapangyarihang mga pinuno para sa kanilang mga aksyon. Ito ay magiging isang tagumpay para sa mga biktima ng giyera kontra droga ni Duterte, sa kanilang mga pamilya, at sa mga tagapagtaguyod ng karapatang pantao na matagal nang naghangad ng hustisya. Gayunpaman, ang pagbasura sa mga kaso ay magiging isang dagok sa kredibilidad ng ICC at maaring magpalakas ng loob sa ibang mga pinuno na inakusahan ng mga pang-abuso sa karapatang pantao. Ang resulta ng pagdinig na ito ay may malawak na implikasyon para sa pandaigdigang hustisya at ang laban kontra sa kawalan ng parusa. Ito ay magiging isang pagsubok sa kakayahan ng ICC na papanagutin ang mga makapangyarihang tao at isang mahalagang sandali sa pamana ni Rodrigo Duterte, isang lalaking ang pagkapangulo ay kontrobersyal at mahalaga. Ano sa tingin mo ang posibleng mangyari sa araw na ito? Mataas kaya ang tsansa na usad ito sa tunay na trial o mabasura lang? Ibigay ang iyong opinyon sa comment section at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe.